Meron mo dyan? Hallelujah. Ang sabi niya rito, pakinggan nga ninyo ang talinghagang tungkol sa nanghahasik. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya mapag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yung mga nahasik sa tabi ng daan. Hallelujah. At ang nahasik sa mga batuhan ay yung nakikinig sa salita at pagdakay tinatanggap ito ng buong galak. Gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sa sandaling tumagal at pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ay pagdakay ay natitisod. At ang nahasik sa mga dawagan ay yung dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit sa ukol sa sanglibutan at ang andaya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita. At yun nagiging walang bunga. At ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakauunawa sa salita. Amen. Na siyang katotohanan na nagbunga, ang ilay tig-100 at ang ilay tig-60 at ang iba'y tig-30. Hallelujah. Praise the Lord. Meron ba dyan yung body, spirit, and soul? Hallelujah. No? The life is a mixture of tribulation and blessing. Tayo ay nabubuhay sa panahon ng pagpapala at paghihirap. Tulad ng nobya nung matanggap niya ang pagpapala sa spiritual. Bagamat kahit paano hindi naman tayo pinagkukulang ng Panginoon sa natural na buhay. Hindi tayo pinababayaan. Patuloy pa rin tayo na naglilingkod. Dahil higit sa lahat yung spiritual life. Kaya kailangan, yung sinabi rito, hanapin nyo muna ang pagpapala. Ano ba yung pagpapala na kailangan makita natin? Kundi eternal life. Yung pagpapala, hindi yung pang-natural na pagpapala. Yung mga, kaya nga sinabi, hindi lang sa pagkain o sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Yun ang kailangan natin. Hindi puro na lang pagkain, puro natural. Kapag namatay ka, wala kang spiritual life, natural life lang ang nakuha mo. Pag namatay ka, ano mangyayari sa buhay mo? Pag namatay ka, anong gagawin? Ililibing ka lang sa lupa. Bagay, tayo galing sa lupa, babalik rin tayo sa lupa. Sabi nga ng Panginoon, ako galing sa langit, babalik ako sa langit. Kaya kailangan, merong kang spiritual life. Yung binigay sa yung blessing. Blessing itong binigay sa atin eh. Blessing itong binigay sa atin. Bihira lang makakuha nito, kukunti lang ang makakakuha ng blessings ng Panginoon. Hindi marami. Marami nga dyan. Sinabi nga dito eh, sila, nakakakuha sila ng blessing sa natural life. Diyan, may mga ayuda naman dyan, nakakakuha sila. Pero anong mangyayari? Natural life lang. Pagkatapos ubos na. Hindi katulad ng blessing na ibinigay sa atin ng Diyos, eternal life yun. Yung kanila, temporal life lang.
Kaya mahirap, 'di ba? Mas maganda yung makuha mo yung blessing ng Panginoon, yung eternal. Tribalism quickly weeds out the swallow believer who only serve God in order to be blessed in his life. No? Kaya yun nangyari, ang kapighatian napakabilis sa mababaw na pananampalataya sa mga naglilingkod sa Diyos upang pagpalain sa buhay na ito. Kaya nga meron dito inihasik, no? Sa bato na nabasa lang natin kanina sa batuhan at yung nakikinig sa salita pagdakay tinanggap ito ng buong galak. Gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili kundi sa sandaling tumagal at pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita pagdakay siya ay natitisod. Nakita niyo na? Ganito lang, dito lang, ilan lang tayo. Baka pagdating dito, pipintasan ka pa. Ilan lang kayo, kakunti naman kayo, sasabihin. Kami dito, libo-libo na kami, marami kaming na-converted. Pero natural life, mga pangako lang yun ng kanilang pastor. Minsan nga, niloloko pa sila. Diba? Hindi katulad nitong binigay sa atin na blessing, iba. Kapag ikaw ay spiritual life, hindi ka carnal-minded, pag nakuha mo yung blessing, magagalak ka kahit wala kang masaya ka pa rin. Yung mga problema mo, nilulutas din. Kahit paano nilulutas ng Panginoon eh. May mga wala kang pera, wala kang makain. Pero pag mingi ka sa Panginoon, dumalangin ka lang, basta ang panalangin mo ay may kalakip na pananampalataya. Tutugunin yun ng Panginoon. Alam na ng Diyos kung ano ang laman ng iyong puso. Alam niya. Kaya nga sabi nga ng Diyos, huwag kayong balisa sa inyong pamumuhay. Huwag tayong maging balisa. Yung iba kasi, konting bagay, wala kaming tisod. Umaalis na, ayoko dyan, gutom pala dyan. Hindi katulad dito, dito sa pupunta naming iglesia, mayayaman. Ganun. Kaya may hirap no? Kung titingin ka lang sa kayamanan, matitisod ka talaga dito. Dito, sacrifice dito. Sabi nga ng Panginoon, doon sa message ng possessing all things, sabi, ang pinakamayaman daw na tao ay yung mga nobya. Bagamat mahirap lang siya, tagapagmana. Siya yung magmamana dito sa kaharian ng Diyos. Kaya nga itong mundo natin, susunugin ito, nakahang na to, nakalaan na, nakatalaga na to para sa tribulation. Kaya dito maninirahan ang kanyang mga tunay na mananampalataya, yung mga nagtiis, naghirap. Susunugin ito. Kaya yung mga inipon nilang kayamanan, masusunog din. Hindi rin nila mapapakinabangan pagdating ng panahon. Kaya kung maaari, kung meron na tayong gamitin natin ng gamitin para sa mapakinabangan natin sa paglilingkod sa Panginoon na may kabuluhan. Kasi yung ginagawa ng iba, wala namang kabuluhan. Pag kumita, malaking kinikita, saan nila dinadala? Yung iba, doon sa sugalan. Yung iba saan? Kasi tisod sila sa salita Wala Ang mga tao, hibang sa sanlibutan, hindi nila alam kung ano yung talagang tunay na buhay. Akala nila ang buhay, eto lang ang buhay. Pagkatapos namatay, wala na, gano'n na lang. Gano'n na lang ang kanilang mga pag-iisip. Hindi nila alam na meron talagang buhay na walang hanggan. Kaya doon maninirahan ang mga nobya. Ngayon, nasabi nga rito sa 3rd Exodus, binanggit ng prophet, if you're elected, that seed falls upon dry ground or upon rocks, I'll never do nothing hard
stony hearts that want to be indifferent, but if it fall upon the soft, mellow ground of faith, it will bring forth a Christian bearing fruits of the Spirit. Kaya sabi niya, kung ikaw ay hinirang, ang binhi na nahulog sa tuyo o sa batuhan, walang mangyayari. Mga matitigas ito. Mga mababatong puso na nais na mawalang bahala, ngunit ito'y mauhulog doon sa malambot sa mga mananampalataya. Sa mga, yung talinghaga na binanggit dito, sa malambot na lupa, naghasik siya doon. Doon lang ito sa mga tunay na mananampalataya at ito yung mag-uusbong bilang isang Kristiyano. Kaya yung salita ng Diyos ay magbubunga sa bawat isa sa atin. Pero sa mga matitigas, mabatong puso, ano mangyayari? Mamamatay lang ang salita ng Diyos sa kanila. Dahil sa kanilang katigasan, binabaliwala nila ang salita ng Diyos. Hindi katulad ng mga nobya, pinahalagahan nila ito. Pinahalagahan natin ang salita ng Diyos, anuman mangyari. Kailangan panghawakan natin ang salita ng Diyos. Huwag natin bitiwan ito, anuman mangyari. Talagang ang panahon natin ay talagang maghihirap. Kailangan meron kang pangunawa, maunawaan mo yung kaganapan sa ating kapanahonan. Bakit naghihirap ang buhay ng tao? Di ba? Pahirap ng pahirap, mga bilihin, pataas ng pataas, pamasahe, mga gasolinahan, tumataas. Di ba? Lahat. Sa mga nangyayaring sakuna, tulad ng mga gyera, lindol, mga baha, yan ang dahilan kung bakit naghihirap tayo. Kaya, yung paghihirap natin, lahat naman tayo nakakaranas ng hirap, hindi lang mga nobya, maging mga unbeliever, naghihirap din. Di ba? Mas mainam na yung nakakapit ka pa sa Panginoon kaysa yung wala ka. Apektado tayong lahat dito sa mga nangyayaring bagyo, baha, tidal wave, nangyayari. Kaya kung bakit maraming ngayon yung tinatawag na hiring o yung naghahanap ng mga trabahador, kaya karamihan mga Pilipino papunta doon sa ibang bansa para kumita ng malaki-laki. Kasi dito, kinukulang, kinakapos tayo. Pero ang bride, basta bride ka, hindi ka masyadong nababalisa sa pamumuhay. Basta nasa bride ka, yun lang mga walang blessing ng salita ng Diyos. Yun ang mahirap. Pasalamat tayo, meron tayong blessing na ipinagkalob sa atin ng Panginoon. Yun ang kanina kinanta yung blessing. Ano ba yung kinanta ni brother? Assurance. May assurance tayo, Panginoon. Biro na ipinagkalob sa atin yung blessing nung siya ay ipinako sa krus. Blessings yun na tayo ay nakasama sa programa at layunin ng Diyos, na nakasama tayo, na tayo ay tinubos sa galit ng Diyos. Galit sa atin ng Panginoon eh. Di ba? Praise God. Sa Acts 14:22, ano sabi rito? Na pinagtitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad. Acts 14:22. At inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya. Kaya kailangan ganun tayo.
Yan. At sa pamamagitan ng maraming kapighatian ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Kailangan natin pumasok dyan. Ano ba yung kaharian ng Diyos? Yung salita ng Diyos ay dumating sa atin. Siya yung kaharian ng Diyos. Spiritual speaking. Pero darating ang panahon na doon talaga tayo patungo sa kaharian ng Diyos. Itong kaharian na to, itong mundo, ito'y kaharian ni Satanas. Siya ang kumikilos dito sa ibabaw ng lupa. Kaya kung bakit ganyan, kung mag-aasta ang mga tao, masyadong napakaangas nila. Akala mo mga kusino, akala mo walang kamatayan, hindi nila alam na sila ay pagka namatay at pagkatapos ay hahatulan, haharap sa paghatol sa Panginoon. Ipagsusulot nila yung ginagawa nila, lalo na yung mga mapag-usig, mapanghusga sa kanyang kapwa. Lalo na kung bride ang kanyang hinusgahan. Pananagutan nila ito pagdating ng araw. Hindi nila alam ito. Kawawa sila. Hallelujah. The life sees us having to endure much tribulation. The path to heaven is difficult. Hallelujah. Ang buhay na ito ay nakikita na natin, kailangan nating magtiis ng maraming pagtitiis. Huwag tayong tulad ng iba, konting bagay lang, tisod na. Nang lulupay-pay na, nangihina na. Pero ang tunay, hindi. Dahil ang pagdaan mo sa maraming kapighatian, yan ang daan patungo sa langit ay mahirap makapasok. Hindi ka basta-basta makakapasok sa kalangitan kung hindi mo dadanasin ng katulad ng ginagawa ni Job. May paninindigan. Nakita nyo naman, napakayaman ni Job. Kaya nga sabi ni Satanas, kaya mo lang naninindigan sa iyo dahil pinagpapala mo. O sige, subukan mo. Bakit di mo subukan? Huwag mo lang sasaktan. O, anong ginawa niya? Huwag mo lang papatayin. Anong ginawa niya? Inalis yung mga ari-arian niya. Yung mga tupa, mga baka, mga kalabaw, marami siyang alaga. Inalis yun. Ano sabi ni Job? Purihin ang Panginoon. Pinupuri pa rin niya dahil alam niya. Inalis sa kanya yung kanyang mga anak niya. Binigyan siya ng sakit sa katawan. Maging ang uod ay dinadampot niya pa para ilagay sa kanyang sugat. Purihin ang Panginoon. Dahil alam niya, temporal life lang yun. Dahil mas higit pa dyan ang kakanta niya. Ang kayamanan na kanyang papasukin ay walang hanggang buhay. Ganun. Kailangan spiritual minded tayo. Ganun tayo maninindigan. Meron tayong mga halimbawa, bawat isa sa atin. Kung meron man tayong kayamanan, mas maganda, no? Gamitin natin sa paglilingkod sa Diyos. Kita mo si Moses bilang servant of God, no? Nagtapos yan, engineering yan. Kahit si Paul lawyer naman yon. Anong kanilang pag-iisip? Gusto nila makuha yung eternal. Dahil alam nila, temporal life lang yung nakuha nila. Di ba? Kahit si Paul, ganun din. Alam niya, alam nila yung mga servant of God. Tayo ay bride ng Diyos. Kailangan maging ganun ang ating thinking. Katulad nila. Di ba? Huwag tayong parang bato na pagkatapos ay tisod, no? Hindi tumubo. Kaya nga naghasik ang Diyos doon sa matabang lupa kung paano naghasik
doon tumutubo ang kanyang binhi. Yung salita ng Diyos tumutubo. Saan yun? May body, ano ba dyan? Body, spirit, and soul. Makikita mo, doon niya inasik yung matabang lupa. Ano ba yung mataba? Spiritual lupa. Itong puso, yung kaluluwa natin. Diyan itinanim ng Diyos ang ating salita. Salita ng Diyos. Ayan, o. Tulad niya, no? Dito itinanim ng Diyos sa kaluluwa. The soul is the nature of the spirit. Yung two spirit na yan, hindi yan two soul. Two spirit. Spirit, yung pagdududa, kailangan makuha mo yung faith, manindigan ka, ay predestinated seed dwelt in the hearts. Yan. Kaya, temple of the Holy Ghost, nandito sa ating puso. Yan ang templo pinananahanan ng Diyos. At ang six senses, yan yung ating pananampalataya. Meron, yun ang pinakaano. Bagamat meron yung 5 senses, bawat isa, nakita nyo naman, 5 senses, contact the earth. Dito lang to, contact. See, hear, taste, feel, smell. Kaya nakakakita tayo, nakakarinig tayo, nakakatikim tayo, kung anong lasa, nakakaramdam, at nakakaamoy tayo. Minsan naamoy natin ang baho, minsan nakakaamoy tayo ang bango. Gustong-gusto natin, di ba? Yan ang contact ng the earth dito na ginagalawan natin sa ibabaw ng lupa. Minsan ginagamit, ito kasi ginagamit ito, control tower of Satan. Satanas, ginagamit itong 5. Halimbawa, makakita kang C, nakakita ka ng sexy dyan. Siyempre, naglalaro ng isip mo, nagdudumi. Pero nakikita ng Diyos yun. Kailangan, sasabihin mo, Lord, alisin mo nga sa akin yung gano'n, nagpaparumi sa aking isip. Yung hear, lalo na yung mga chismoso, yan, no? Ginagamit ni Satanas yan. Kailangan maalis mo yun. Yung mga, ano na yan, nakakarinig ka, tapos nakakarinig ka ng mga umuusik sa'yo, umuusga. Lord, patibayin mo ang aking pananampalataya na huwag akong tuksoin itong diablo na ito. Yan yung mga ano, no? Yung test, yan, yung pagkain. Lalo na kung mayroong mga birthday yan dyan, mga ano, masigasig ka pag umating ka sa mga ganyan. Pagdating sa sa Panginoon, wala. Walang gana. Gusto nila yung ganun lang, puro kasayahan. Yan ang ginagamit, kaya madalas yung ginagamit. Yung pill, ganun din. Nakakaramdam ka kung ano-ano. Yung smell, ganun, no? Yan ang control tower ni Satanas. Kaya kailangan ang pananampalataya ay manindigan tayo. Yung ano na yan. Dahil yung eternal life, yan yung Zoe. Save tayo, ni-redeem by the blood of Jesus Christ. No? Hallelujah. Praise God. Ngayon, eto naman, yung 5 inlets, 5 senses inlet, ay ito yung ginagamit naman ng Panginoon. Visioning memory. Yan, ginagamit yan. 1, 2, 3, imagination, isip ka ng isip. Di ba? Ginagamit din niya conscience, affection, reasoning, memory. Yan. Kaya, kung ano yung ini-imagine mo, alam ng Diyos yan. Huwag kang mag-iisip ng ano, yung sinasabi. Di ba? Huwag kang mag-i-imagine kung ano-ano. Tapos yung konsyensya, kung makagawa ka ng hindi maganda sa iyong kapwa, nakakonsensya ka. Huwag mo nang ano yun, bubulungan ka ng Panginoon.
Hindi dapat yon. Ano ba yung affection? Pagmamahal? No? Pagmamahal ba yon? Yung reasoning, yan. Yung mahilig tayong magdahilan. Lalo na pag ganitong merong linggo, kung saan-saan gusto mong pumunta, kung saan-saan lang. Sa halip na unahin mo muna ang Panginoon, ibang aktibidad ang inaasikaso mo. Kaya yung memory mo, ano ba yung memory? Yung pag-iisip, no? Kaya huwag kang mag-isip ng masama sa iyong kapwa dahil nakikita ng Diyos. Alam niya kung anong laman ng utak natin, bawat isa. Ngayon, ang buhay, the tribulation of the mold us into the person that God wants to us to be. As we learn, wait on God for in intervention. Ang sabi niya rito, pasok mo, yan. Ang mga kapigatian ng buhay ay hinuhubog tayo sa mga taong nais ng Diyos na maging tayo. Hinuhubog tayo ng Diyos. Habang natututo tayong naghihintay, kailangan nating maghintay sa Diyos. Hinuhubog tayo saan? Sa Kanyang salita, no? The tribulation of life mold us. Hinuhubog tayo. Kailangan tayo, kaya nga nung dumating si Jesus Christ dito, ay unang first doctrine niya, ay sinabi niya, you must be born again. Kailangan kayong mahubog. Kailangan kayong maipanganak muli sa Espiritu. Dahil kayo ay ipinanganak. Balik mo nga ulit yung body, spirit. Body, spirit, balik mo. Body, spirit, and soul. Ayan, sabi. Dahil tayo, ipinanganak tayo, bisexual intercourse. Ito, body. No? Flesh. Bisexual intercourse. Yan yung firstborn natin, no? Kaya nung dumating si Yesu Cristo, sabi niya, you must be born again. Ano yung sinasabi niya? Kailangan maipanganak kayong muli sa Espiritu. Dahil yun ang real you. Yun ang tunay mong pagkatao. Kailangan maalis yung, ano yung maalis sa atin? Old nature. Kailangan born again tayo. Yung lumang pagkatao natin, unti-unti na nating alisin. Halimbawa, yun nga ang katulad ng dating gawin natin, yung old nature, na tayo'y makasanlibutan. Dati tayong lasinggero. Dati tayong naninigarilyo. Dati tayong chismosa, mapagpanirang puri sa kapwa. Kailangan yun unti-unti put into practice. Yun ang sinabi ng Panginoon. Mag-aral kayo ng mga salitang may kabanalan. Yun lagi. Kaya nga madalas na binabanggit natin, dahil kasi sinabi yun, bago kayo magbitaw ng mga salita o makipag-usap sa mga tao, hingin mo muna sa Panginoon, i-create nyo sa inyong pag-iisip kung ang mga binibitawan nyong salita ay maganda. Kung pangit, yun nga, yung sinasabi rito, yung sa 5 senses natin, kontrolin yun. Kasi kailangan iwaksin mo na kagad yung mga masasamang bagay para sa kapwa mo. Kaya yun ang sinasabi rito. Kailangan mawala yung old nature. Kailangan hindi lang mawala, manhid, kundi kailangan siyang mamatay. Yung old nature mo. Kasi para anong kapalit ng old nature mo, yung soul mo, ay pumalit itong yung soul para mabuhay. Ano yung nature of God? Alisin yung old nature of Satan, old nature of God, para kayo ay
magiging, ano yung sinabi? Magiging born again o yung, ano tawag doon, yung magiging ano kayo, magiging bagong nilalang, no? New creation, magiging bagong nilalang kayo sa Panginoon. Kaya kailangan yung magtiis dito, sinabi niya, magpakasakdal kayo. No? Magpakasakdal kayo sapagkat ang inyong Ama na nasa langit ay sakdal. Di ba? Kailangan natin magpakasakdal. Kaya yung sinasabi na, binabanggit dito, habang naghihintay tayo dahil baka dumating tayo rito na pag dumating tayo rito ay tiwangwang tayo. Tiwangwang, wala tayong sa Panginoon, di ba? Kailangan yung maalis yung nature nyo. Yung old nature nyo matanggal. Kaya mag-aral tayo ng mga maging tayo, maging mahinhin. Kumbaga sa babae, dalaga, maging mahinhin tayo. Hindi tayo yung masyadong magaslaw. Di ba? Alisin natin yun. Ngayon, ano sabi sa Romans chapter 5, verse 3, and to, sabi niya? Romans chapter 5, verse 3, sabi niya rito, hindi lamang gayon, kundi naman mga galak tayo sa ating mga kapighatian. Yan ang sinasabi. Kailangan kapag dumating sa mga pagsubok, maging magalak tayo, no? Na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katyagaan. Matyaga tayo, di ba? Oh. Pag may pinagtsatsagaan natin, yung anong hirap na mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, yan pala ay nagbibigay ng katyagaan, no? Kaya yung iba, hindi. Kapag dumating sa kanila yung kahirapan, kagutuman, wala na. Tisod na, di ba? Kaya ito yung sinasabi niya dito sa chapter 3, na ito ay, sinabi niya, magalak tayo sa ating mga kapighatian, na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katyagaan. Sabi. At ang katyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. Nakita nyo? At ang pag-asa ay hindi humihiya. Di ba? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Binigyan tayo ng Espiritu Santo. Ano ba yung Espiritu Santo? Yung blessing na binigay sa atin. Ang mensahe sa huling araw na pinadala sa atin. Yan ang ating nilalakaran. Ang message of the hour na pinadala sa atin. Kaya hindi dapat natin itong ikahiya. Dahil kung ikinahiya natin ito, ang mensahe ng Diyos, ay ikahiya rin tayo ng Amang nasa langit. Yan ang sinabi. Hallelujah. Kaya ang sabi niya rito sa Romans, muli sa chapter 8, sabi niya rito sa Romans chapter 8, verse 35, ang sabi niya, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, ang sabi niya, yan, no? O distress, or persecution, or famine, o nakedness, o peril, or sword. Yan ba makakapagpahiwalay sa atin sa Panginoon?
Yung kahirapan, kagutuman, pag-uusig. Ako, madalas akong inuusig eh. Pero hindi, nagiging matibay ako sa Panginoon. Hindi mo ko kayang tibagin pagdating sa ganyan. Kailangan natin ma-experience yun. Kahit ilan lang tayo, 2, 3 lang, nagkakatipon, patuloy tayo sa paglilingkod. Tulad nila Abraham at ni Sarah, sila lang ang 2. Sa panahon ni Noah, ilan lang sila, di ba? Ilan lang ang nakapasok, iba napilitan pa nga. Pinilit yun. Kaya nagpatuloy pa rin. Ang malaga rito ay kung 8 lang naligtas sa panahon ni Noah, ilan lang tayo rito. Hindi kasi nung marami pala ang maliligtas. Sasabihin nila, marami kami rito, kami ang totoo. Sabihin nila, sila raw ang katotohanan. Hindi nila alam, ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. Yun ang sinabi. Hallelujah. Ngayon, ang lahat ng mga bagay na nagkakamali, hindi dapat magbago ng ating saloobin kay Jesus. Hindi dapat. Sa pinakamasamang pagkakataon, dapat pa rin tayong magsaya at magtiyagang manalangin habang natututo tayong lubusang magtiwala sa oras ng Diyos. Tama ba? Hallelujah. Mga galak kayo sa pag-asa, sabi niya sa Romans 12. Ayan. Magmatiisin sa kapighatian. Yan ang payo sa atin. Maging matyaga raw tayo. Magmatyagain sa pananalangin. Kailangan yung manalangin, lalo na pag umaalis kayo ng bahay, kailangan yung lagi kayong manalangin. Hindi yung tiwala kayo sa sarili nyo, labas lang kayo ng labas, hindi nyo alam na si Satanas ay laging nakaabang dyan. Kailangan yung ipanalangin nyo, Lord, ako'y lalakad, may pupuntahan ako, palayasin nyo ang sagaban ng demonyo na yan. Spirit yun, spirito. Ang demonyo, hindi mo, kailangan makilala mo kung sino yung demonyo. Ang demonyo ay walang sungay na 2, ha? Walang buntot. Yun ay katang-isip lang na gawa-gawa ng mga, sino ba yung mga gumagawa ng mga lalo na sa mga pelikula. Pag gumawa sila ng pelikula, may sungay, may buntot. Katang-isip lang yun, hindi totoo yun. Ang demonyo ay gwapo, magandang lalaki. Kaakit-akit, mas maskulado pa. Kung pagandahan lalaki lang, mas magandang lalaki si Satanas. Si Adan, di ba? Kung bakit ano nangyari sa kanila doon. Kaya doon nagkaroon ng adultery, fornication. Yun nilikha ng Diyos na chimpanzee, na gwapo. Kaya nga kung bakit niya naakit si Eva. Kaya ano nangyari? Nagkaroon sila ng anak. Ano lumabas sa anak nila chimpanzee? Si Cain. Anak naman ni Adan, si Abel. Doon nagsimula yon. Yung takbo ng buhay, gumulong ang takbo ng buhay. Yung 2 espiritong yun ay tumakbo sa bawat kapanahonan natin. Kaya naririto ngayon ang 2 espiritong yun. Nandito sa atin. Nakikita nyo ba ang espiritong yun? Na dumaan, ginagamit ang espiritu na yung ni Satanas ay hindi mo makikita. Saan pumapasok? Doon sa mga tao. Lalo na yung walang pananampalataya, yung mga tisod. Yun ang tinitira ni Satanas. Yun ang kinukuha niya. At tumakbo rin ang Espiritu ng Diyos. Nasaan na ngayon ang Espiritu ng Diyos? Nasa kanyang nobya. Nasa inyo ay itinanim ang binhi, ang matabang lupa ng inyong puso. Kinakailangan siyang lumago at tumubo at makita sa atin ang bunga ng Diyos.
salita ng Diyos. Tayo ang mga liham na binabasa ng lahat ng tao. Alam mo naman, si Satanas ay akusado. Mahilig mag-akusa yan. Uy, dati namang lasinggero yan babaero pa nga yan, ganon. Sabi, hindi niya alam na dumaan na kami dyan, tapos na kami. Tinubos na kami ng Diyos. Binago kami ni Kristo, ang aming Panginoon. Tinubos kami doon sa Kalbaryo. Ganon yun. Hallelujah. Ngayon, nasabi rito sa 2 Corinthians chapter 1, verse 4-5, ano sabi niya? Hallelujah. Na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian, upang ating maaliw ang nangasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inialiw din sa atin ng Diyos. Sapagkat kung paanong sumasagana sa atin ang sakit ni Kristo, ay gayon din naman ang aming kaaliwan ay sumasagana sa pamamagitan na ni Kristo. Ganun. Kaya kailangan kung paanong pinahirapan si Kristo, dumadanas ng hirap, lahat yan dumadanas, maging ang mga apostolik dumaan. Kaya kailangan tayo ay gayon din. Kaya kailangan nyo ring magtiyaga. Yun ang sinabi rito, kababasa lang natin sa paghihintay natin sa Diyos. Ang pagtitiis natin ay nagbibigay ng katyagaan. No? Kaya, ang sabi rito, kailangan natin dumaan sa mga paghihirap upang maunawaan ang iba pa kapag ang buhay ay dumaan sa kanila ng mga kapighatian. Kung maunawaan natin ang mga ito, mas handa tayong tulungan natin sila. Kung naunawaan natin, kailangan tulungan din natin sila. Kasi binigyan tayo, na-experience natin iba kasi hindi na-experience yung nangyayari. Marami namang halimbawa dyan na pinagdaanan. Di ba? Kung hindi lang tayo dumadanas ng hirap o kagutuman, kahit yung mga apostolik, yung mga di ba? Sila Elia, ganun din, lahat dumadaan yan. Kailangan natin dumaan dyan. Si Jesucristo, ganun. Dumaan. Buti nga, nasubukan nyo na bang pumasa ng krus? Pero yung mga unbeliever, pumapasan yan. Di ba? Doon sa Quiapo, nagpapasan sila ng krus. Kaya hindi tayo naghirap, hindi tayo pumasa, nagpako sa krus. Si Christ ang dumanas ng matinding kalupitan ng Romano. Yun ang ginawa. Tayo lang naman yung paghihirap natin. Minsan sinusubukan lang tayo, wala tayong makain, wala tayong pera. Pero hindi rin tumatagal, nagkakaroon pa rin, di ba? Hindi naman lagi tayong malakas tayo, may katawan naman tayo. Basta kumilos lang tayo. Binigyan tayo ng lakas ng Panginoon, no? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon, ang sabi nga rito, sapagkat nagsidating man kami sa Macedonia, ang aming laman ay hindi nagkaroon ng katiwasayan. Ano yung katiwasayan? Ibig sabihin, walang pahinga. Ibig sabihin, sa Tagalog, kundi sa lahat, kami ay pinipighati. Sa labas ay mga pagbabaka. Nakikipaglaban pa rin sila. Di ba? Kala nyo ba tayo lang nangyayari lang sa ating ganyan? Sila namimighati, nakikipaglaban, nakikibaka sila. Sa loob ay may katatakutan. Nakakatakot din yung dinaranas nila. Tayo pa kaya? Di ba? Maraming katatakutan na dinadanas din natin. Di ba?
Kuminsan, kaya kailangan ang faith natin ay manatili sa ating puso. Yung pananampalataya sa Diyos. Dahil kung ano yung mga nilalakaran natin, di ba? Dahil, kasi nga, yun nga, nabanggit natin kanina, ang kaharian ni Satanas ay ito. Ito ang himpilan niya, sanlibutan. Ito yung kinuha niya. Pero sino ba lumalang ng langit at ang lupa? Di ba ang Diyos? Anong ginawa ni Satanas? Kinuha niya. Inangkin niya yon na galing sa Diyos. Kaya anong ginawa ng Diyos? Yun na, binigay na sa kanya, ang kukunin lang ng Diyos. Sino yung kukunin niya? Yung kanyang mga mananampalataya. Hallelujah. Yung mga inelect, yung hinirang ng Diyos para kunin niya to at wawas outin niya to, aalisin niya tong demonyo, lahat ng mga demonyo dito sa ibabaw ng lupa at dito maninirahan ang kanyang nobya. Ayaw nyo pa nun? Ha? Gusto nyo ba o ayaw nyo? Kailangan natin, yun ang inaantay natin, na tayo ay maghari dito, kasama natin ang Diyos. At ang mga angkan ni Satanas, yung mga foolish virgin, wala na, susunugin na yun. Aharap na sa white throne judgment yun pagdating ng panahon. Ganun. At kasama tayong ahatol sa kanila. Yung umuusig sa atin, kasama tayo ron, ahatulan din natin sila pagdating ng panahon. Hallelujah. Kaya ang sabi rito, ang mga kapighatian na hindi dapat iwasan sa lahat ng bagay, sila ay dapat madaig. Oh, wag nating iwasan. Sinabi rito, yung mga nangyayari, mga pagsubok, kailangan natin madaig, ibig sabihin matalo natin sila, no? Talunin natin sila. Harapin natin ang mga pagsubok o tukso. Labanan, wag natin talikuran. Yan ang madalas dito, no? Tribulation are not to be avoided at all cost. Di ba? They are to be overcome. Kailangan mapagtagumpayan natin yan. Yung mga demonyong espiritu na yan. Hindi natin sinasabi, yung tao yung demonyo, hindi yun demonyo. Yung nananahan sa taong yun, yun ang demonyo. Diablo, yung nananahan sa tao. Ngayon, sa bride naman, ano nananahan sa iyo? Spirit of God nasa inyo. Dalawang espiritu kasi yan. Ngayon, maaring masakit ang ehersisyo, ngunit ito ay nagpapalakas ng katawan. Diba, sino ba nag-exercise dyan? Diba, minsan nananakit ang katawan natin, pero nagpapalakas ng ating katawan. Ganon din tayo sa ating pananampalataya. Masakit o mga dinadanas natin, pero nagpapalakas sa ating pananampalataya. Yan ang sinasabi. Ang sabi, ang pagputol ng isang halaman at pagputol ng mga sanga nito ay nagpapasigla ng bagong paglaki upang makagawa ng magagandang bulaklak. Kailangan pala ganun. Puputulin mo, di ba? May mga tanim tayo dyan, mga ganon. Pinuputol mo, tapos mayroon uusli na nung panibago. Ganon. Para mamulaklak. Kaya naman, pinalalakas ng mga kapigatian ang ating pananampalataya kay Kristo. Habang higit tayong umaasa sa banal na Espiritu, mas lumalakas tayo. Hallelujah. Lumalakas tayo lalo, no? Upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian. Hallelujah. Na kayo'y palakasin ng makapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkakataong loob, sinabi niya. Yung inner man natin,
Yun ang sinasabi. Praise God. Malapit na tayo magtapos, no? Ginawa kong orasan tong kasi yung orasan natin doon mali, di ba? Kaya kinuha ko tong cellphone ni Sister Emmy para gawin kong orasan. Ayan, oh. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon, natutunan natin ang isang mahirap na katotohanan upang makayanan ang malupit at makasalanang mundo na ating ginagalawan. Mas mabuting palakasin tayo ng Diyos upang makayanan natin ang ating mga kapigatian, mga paghihirap, pagsubok na dinaranas natin kaysa alisin ang ating mga kapigatian sa atin. Ang mga malalambot na Kristiyano ay hindi makakarating sa wakas. Siya na nagtiis hanggang sa wakas, siya lang magkakaroon ng pagmamana. Pero yung mga may hina na konting bagay lang natitisod na, umaalis na. Kaya kung bakit ilan lang tayo na naririto. Hindi tayo marami. Dito yung patiisan, patsagaan, hanggang sa dumating ang Panginoon. Na ang Diyos ay walang nakakaalam, pero nagbigay siya ng mensahe. Kumbaga sa abroad, ang isang asawa mo na sa abroad, ay ang pamilya mo, binibigyan niya ng babala, susulatan niya. Sabi niya, ako'y sa mga kalawang linggo ay darating na ako. At kailangan maghanda na. Yung naiiwan doon sa bahay, yung halimbawa, misis niya, maghahanda na siya dahil alam niya darating na ang kanyang mister, no? Galing sa abroad. Mag-aayos siya, maglilinis, hinahanda niya para pag dumating ang kanyang mister, ay kukunin na siya. Ganon. Kaya ganon ang Panginoon, tulad ng isang magnanakaw, walang nakakaalam, ikaw ay handang-handa ka na para sa pag-agaw. Kukunin ka na niya sa rapture. Ganon. Hallelujah. Praise God. Kaya ang sabi rito, sapagkat sa katotohanan ng kami ay kasama ninyo ay aming sinabi ng una sa inyo na kami ay mga bata ng kapighatian. Ano yung mga bata? Magtiis. Di ba mga bata magtiis? Gaya nga ng nangyayari. At nalalaman ninyo, ang kakayahang makayanan ang mga kapighatian ay ang kaluwalhatian ng iglesia dahil sa ginawa nitong walang magagawa si Satanas. Walang magagawa sa inyo si Satanas. No? Basta tumubo na yun mensahe. Praise God. Mahaba-haba para to. Hindi natapos. Praise God. Last, no? Huling na natin. Tayo magtatapos na. Ano pat kami sa aming sarili ay nangagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Diyos. Dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapigatiang inyong tinitiis. Si Juan, sa huling apostol na nabuhay pa, ang lahat ng iba pang mga apostol ay pinatay. Siya ay maling inakusahan at inihiwalay sa lahat ng kanyang mga kaibigan sa bilangguan, isla sa Patmos Highland, na may hawak-hawak na mabagsik na malupit ng Imperyo Roma. Doon dinala si John the Revelator
Nilagay saan? Sa Patmos Island, yung kawa na kumukulong langis. Nilagay siya doon at pagkatapos ay kinuha ng Diyos si John the Revelator. At ipinakita niya naman ang yung mga magaganap sa ating kapanahunan, pinakita na ito na mangyayari. Ganon na ganon, lahat halos pare-pareho merong mga kapighatian na nagaganap. Kaya ang pagtitiis ay siyang nagbibigay ng katyagaan. Praise God, hallelujah. Pwede ba ng awit muna tayo na isang awitin. May 1 minute, ilang minuto pa? Meron pang 5 minutes. Okay lang, sige. Awitin natin yung Kaya kapag inihayag ng Diyos sa atin ang mga misteryo ng Kanyang salita, yun ang pinakadakilang pagpapala na ibinigay sa atin ng Diyos. Tama ba? Binuksan sa atin yung mystery ng Panginoon. Nandun ay ang mga pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Awitin natin muli yung, ano ba yung kinanta mo kanina, Brad? Assurance ba yun? Blessed assurance. Kasi blessed, yan ang ating paksa, pinakapaksa. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, was in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, vision of rapture now bursts on my sight. Angel descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story,
praising my Savior all the day long, praising my Savior all the day long. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Closing prayer, Brad. Tayo po ay manalangin para sa pagtatapos nating gawain. Salamat, Lord, muli sa iyong kabutihan, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord, sa iyong mga salita na napakainam, Panginoon, aming napakinggan, Panginoon, at naitanim sa aming mga puso, Panginoon, naway hindi ito lalagpas lang sa aming kabilang tenga, Panginoon, kundi ito'y aming dapat ipamuhay sa aming buhay, Panginoon. At hallelujah, at ikaw ang aming dakilang Panginoon, ikaw ang Diyos na nagturo sa bawat isa, Panginoon, at higit sa lahat, ang iyong mga salita ay ibinahagi mo sa aming mga puso, Panginoon. At salamat, Lord, sa iyong mga ginamit na kaanakahan, Panginoon, na sila mong ginawang instrumento, Panginoon, upang, hallelujah, magbahagi sa iyong mga salita, Panginoon, na ito'y aming